Amen po ba? Amen. Amen? Di ba meron tinuro sa atin si Ma'am Kasmin? Di ba? May tinuro siya sa atin, nag-preach siya dito. Ano yung tinuro niya sa atin? Hindi gano'n? Aba, syempre. Yun ba yun? Yun ba yun, Ma'am Kasmin? Di ba? Sino dito ang gusto ng pagpapala? Syempre, sabihin natin, aba, syempre, ako. Amen po ba? Sino dito ang gusto ng pagpapala? Sabihin po natin, aba, syempre, ako. Amen po ba? Okay. Sino dito ang gusto ng pagpapala? Aba, syempre, ako. Amen po ba? Kung gusto natin mapagpala tayo ng ating Panginoong Diyos, let us meditate the Word of God. Punuin natin ang salita ng Diyos, ang hardin ng ating kaisipan. Taniman natin ito ng binhi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Kasi kapag kagano ang ginagawa natin, yung kaisipan ng ating Panginoong Kristo ay nagiging kaisipan din po natin. Yung pasinin nyo sa Matthew chapter 4, di ba? Nung tinukso siya ng demonyo, ano po ang ginawa niya? Hindi po siya nagsalita, mga magulang, mga kapatid, ng sarili niyang karunungan. Hindi siya nagsalita, mga magulang, mga kapatid, ng sarili niyang kaisipan. Hindi siya nagsalita, mga magulang, mga kapatid, upang labanan ang gawa ng ating kaaway ng sarili niyang natutunan. Kundi nagsalita siya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Di ba sabi niya dun sa Matthew chapter 4, nung tinutokso siya ng ating kaaway, sabi ng kaaway sa kanya, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, di ba, gutom ka? Gutom ka, nag-fasting ka ng 40 araw at 40 gabi. Gutom ka. Gawin mong tinapay ang mga bato na ito. Ano sabi ng ating Panginoong Kristo? It is written. Nasusulat ang salita ng Diyos ang kanyang sinasabi. Nasusulat. Amen po ba? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Sabihin mo natin yan sa ating katabi, meditate the Word of God. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Ilagay natin sa ating kaisipan ang salita ng Diyos. Ilagay natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ako po pagka nananalangin po ako, for example, bago ako maligo, nananalangin ako. Bago kumain, nananalangin. Bago pagkagising, nananalangin. Mga magulang, mga kapatid, ito ay pinapanalangin ko. Panginoon, ilagay mo po, o Holy Spirit, ilagay mo po sa aking puso ang Psalm 119 verse 11. Ilagay mo po sa aking isip ang Philippians chapter 4 verse 8. Upang hindi ako magkasala laban sa iyo at masunod ko ang iyong banal na salita. Amen po ba? Ilagay po natin sa ating kaisipan. Meditate the Word of God. Sabi ni Haring David, tuwing kailan daw po, mga magulang at mga kapatid, nagme-meditate ang pinagpala, ang taong pinagpala? Tuwing kailan lang po? Ano sabi sa verse 2? Ano sabi sa verse 2 po? But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night, araw at gabi. Amen po ba? Araw at gabi. Sabihin natin yan sa ating katabi. Basahin natin. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Amen.
kung paano ang ating mga cellphone, binabasa natin ito pag meron po tayong text. Kung paano binabasa natin po o binobrowse natin po ang ating mga Facebook o yung ating social media, ganoon din po sana natin pagpukulan ng pansin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi lang po binabasa ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ni Haring David, meditate. Sabihin po natin lahat, meditate. Ang Tagalog po ng meditate, pinagbubulay-bulayan. Anong ibig sabihin nito? Kahit hindi niyo po nababasa ang salita ng ating Panginoong Diyos, basta yung meditate natin ang salita ng Diyos. Araw-araw. Amen. Letter B, ano po pala? Psalm 119, verse 16 and verse 35. Yan, sa Tagalog na lang yan. Psalm 119, verse 16 and verse 35. Sabi po sa English, I delight in your decrees. I will not neglect your word. Ano po sa Tagalog ng neglect? Binabaliwala o kinakalimutan. Ayaw daw ni David, mga magulang at mga kapatid, nakalimutan ang salita ng Diyos. Kaya kapag ka nagbubulay-bulay si Haring David ng salita ng ating Panginoong Diyos, hindi niya ito kinakalimutan, lagi po ito nasa isip niya. Di ba kapag ka ginagawa natin lagi, nagiging ugali na po natin ito. Amen po ba? Kapag ka lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos, nagiging ugali na natin ito. Kapag ka lagi tayo nagpupuri sa ating Panginoon, nagiging ugali na natin ito. Nagiging parte na ng buhay natin. Yung mga bagay na paulit-ulit na ginagawa po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Next, Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Tagalog na. Yan. Basahin po natin lahat. Okay, ready? 1, 2, 3. Huwag mong kaligtaan ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sino po rito ang gustong sumagana ang buhay at maging matagumpay ang ating buhay? Amen. Aba, syempre, ako. Sino po rito gusto maging masagana at matagumpay ang kanilang buhay? Aba, syempre, ako. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Katulad po ni Joshua, yan po ang bilin ni Moses sa kanya. Dilidilihin mo, pagbulay-bulayan mo, basahin mo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Next, letter B, follow His voice or His command. Sundin po natin ang kanyang salita, ang kanyang tinig, at ang kanyang mga utos. Focus on Him and know His voice. Pag-focus lang po tayo sa Kanya at alamin natin ang Kanyang tinig. Kilala niyo po ba ang tinig ng Panginoon? Kilala niyo po ba? Kilala niyo po ba ang tinig ng Panginoon? O nagtatanong tayo, Lord, ikaw ba yan? Sabi ng John chapter 10 verses 1 to 5. Tagalog na lang. John chapter 10 verses 1 to 5. Ito po ay patungkol po sa mabuting tupa at mabuting pastor. Our great shepherd, which is Jesus Christ. Nang sabi po rito, tandaan ninyo, ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ang hindi sa pinto. Ang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Sabihin po natin yan, hindi ka magnanakaw. Hindi ka tulisan. Amen?
Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Verse 4, kapag nailabas na siya, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Verse 5, hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Minsan nakapanood po ako sa sa Facebook, sa social media, na meron pong experiment na ginawa. Ang experiment na ginagawa nila doon sa isang field o sa isang rancho ng mga tupa, meron po mga dumadalaw doon, pumupunta ron, na pumipito sila kasi ang panawagan ng tupa, ng pastor ng tupa, ay yung pito, tsaka yung parang meron siyang ginagawang buni, parang gano'n. Sinubukan ng ilang mga nagpunta ron, mga turista nagpunta ron. Hindi sumusunod yung mga tupa. Hindi pumupunta, lumalapit yung mga tupa doon sa mga pumipito, doon sa mga parang meron. Parang ganun yata yung sinasabi niya. Hindi talaga sumusunod, ilang beses siya, siguro mga 3 beses. Noong yung pastor na ang tumayo doon at pumito at nagsalita, alam nyo yung mga tupa, hinanap nila kung saan nandoon yung tinig na yun. At lumapit sila doon sa tunay na pastor. Tandaan po natin, ang ating tunay na pastor ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Tinatawag tayo ng Diyos, tinatawag tayo ng ating Panginoon sa ating pangalan. Hindi niya tinatawag sa ayong hoy, kundi sa ating mga pangalan. At naririnig natin ang kanyang tinig. Kilala natin ang kanyang tinig. Pag nangusap siya sa atin, sinusunod po natin. Amen. Know His voice, focus on His voice, on His law. Amen po ba? Next, number 2, letter I. Letter I, invite His presence. Anong ibig sabihin ng invite His presence? Tandaan po natin mga magulang, mga kapatid, naghihintay lang ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos, na siya po ay imbitahan po natin. Amen po ba? Naimbitahan tayong pangunahan. Imbitahan po tayo mga magulang. Imbitahan po natin siya na pangunahan niya tayo. Imbitahan po natin siya na tulungan po tayo mga magulang, mga kapatid. Tulungan tayo sa ating mga gagawin. Amen po ba? Amen po ba? Kasi kapag hindi mo siya ini-invite, hindi siya makikialam. Amen. Alam niyo po ba, ang pinakakaloob na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi kailanman niya papakialaman ay walang iba kundi ang ating sariling kapasyahan. Sariling kalooban. Amen po ba? Ba sa Tagalog sa English? Our will. Our free will. Yun. Ang ating free will. Pwede niyang saklawan yung ating kayamanan. Pwede niyang saklawan yung ating pera. Pwede niyang saklawan yung ating trabaho. Pwede niyang saklawan yung ating mga katawang lupa. Pwede niyang saklawan ang anumang bagay sa ating mga buhay, mga magulang, mga kapatid. Pero hindi niya pwedeng saklawan yung ating sariling free will. Yung ating kalooban. Amen po ba? Bakit hindi niya tayo ginawang robot o kaya naman remote control? Pwede niyang gawin yun? Pwede. Kasi siya ay makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Pero hindi niya ginawa yun. Bakit? Gusto ng Diyos na ikaw mismo ang magpasya. Gusto ng Diyos na ikaw mismo ang mag-invite sa Kanya na pangunahan Kanya at saklawan niya ang iyong sariling kalooban.
Amen po ba? Invite His presence. Unang-una, letter A is active. Active awareness must be practiced. Huwag tutulog-tulog. Dapat po, lagi po tayong gising. Dapat po, conscious tayo sa Kanyang presensya. Amen po ba? Kung conscious tayo sa demonyo, mas dapat conscious tayo sa Kung conscious tayo sa demonyo, mas conscious dapat tayo sa Diyos. Amen po ba? Minsan maraming tao mas conscious sa demonyo kaysa conscious sa Diyos. Sabihin po natin yan sa ating katabi, maging conscious tayo sa Diyos. Amen po ba? Dapat lagi tayong handa, hindi tayo dapat naghahanda pa lang. For example, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Paano ka pa makapaghahanda kung ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang kisap mata? Alam niyo kung gaano kabilis ko ang isang kisap mata? Nona second. Nona second. Ibig sabihin, siyam na 0, 1. Nona, ano ba? Nano second. Hindi pala nona, nona pala lola yun eh. Nanosecond. Nanosecond. Siyam na 0 bago mag-isang isang segundo. O, biro nyo kung gaano kabilis ang pagbabalik ng Panginoon. Eh kung hindi tayo nakahanda, wala na. Iwan tayo. Sabihin ko natin niya sa ating katabi. Gusto mo pa bang iwan ka? Gusto nyo iwan? Sinong gusto sumama? Mga magulang, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, sumigaw ng, Aba, syempre ako. Amen? Amen po ba? Dapat tayong nakahanda, hindi naghahanda pala. Amen po ba? Active awareness must be practiced. Araw-araw, dapat ginagawa natin ito. Dapat yung presensya ng Panginoon, nararamdaman natin, nakasama natin siya palagi. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Pangalawa, acknowledge God's presence. Acknowledge God's presence. Kilalanin natin ang presensya ng ating Panginoon. Be sensitive of His leading. Sabi ng Matthew chapter 18 verse 20, kung saan merong 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, ay dumudoon siya sa kanilang kalagitnaan. Pag pupunta po tayo dito sa church, pag sumasamba po tayo sa ating Panginoon, o anuman ang ginagawa po natin, let us acknowledge His presence. Anong ibig sabihin po nito? Let us honor the presence of God. Why? Because He is here right now. Yun ang pangako niya eh. Yan sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 20. Kung saan merong 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, ay dumudoon siya sa kanilang kalagitnaan. Hindi tayo sa 2, hindi tayo sa 3. Naniniwala po ako sa sinabi ng ating Panginoon na siya ay kasama natin. Amen po ba? Acknowledge His presence. Yung ba kapag ka po tayo ay lumalakad, kapag ka po tayo ay pumupunta mo saan man lugar, kapag ka po tayo mga magulang at mga kapatid ay gumagawa ng isang bagay, acknowledge His presence. Lord, naniniwala ako kasama kita. Lord, naniniwala ako, tutulungan mo po ako.
Lord, naniniwala po ako, bibigyan mo ako ng karunungan at kaalaman kung paano kong gawin ito ayon sa iyong kalooban. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng Ezekiel chapter 48 verse 35, Jehovah Shammah. Ezekiel chapter 48 verse 35. Ito po yung sinasabi natin, Jehovah Shammah. God is there. Ang sukat ng paligid ay lungsod ay 9,000 metro. Mula ngayon, ang ipapangalan sa lungsod ay naroon si Yahweh. Yan po natin makikita yung sinasabi natin, Jehovah Shammah, that God is there, or God is with us. Amen? Emmanuel, God is with us. Therefore, if we acknowledge God, that He is present, we honor Him every time. Amen po ba? Pang-apat ay pangatlo. Number 3. Negate the noise. Negate the noise. Ang ibig sabihin po ng negate, disallow or reject. Reject. Huwag nating pahintulutan. Amen po ba? Unang-una, screen the world's voice and distraction. Letter A. Screen the world's voice and distraction. Look who's talking. Tignan natin kung sino ang nagsasalita. Maingay po ang mundo, mga magulang, mga kapatid. Amen po ba? Kung ano-ano sinasabi ng mundo ngayong mga panahon na ito, lalong-lalo na ang ingay ng mundo ay katulad ng ingay sa social media. Kaninong boses, mga magulang at mga kapatid, ang atin pong naririnig at pinakikinggan at sinusunod? Yun po yung tanong. Kaninong boses? Boses po ba ng mundo? Boses po ba, mga magulang at mga kapatid, ng ating kapaligiran? Boses po ba ng social media? Boses po ba ng Facebook? Boses po ba ng ating mga gadget, ng ating mga cellphone? Boses po ba ng telenovela? Boses po ba, mga magulang at mga kapatid, ng tunog ng Shopee o tunog ng Mind? Kaninong boses ang naririnig po natin lagi? At kaninong boses ang atin pong sinusunod? Negate, reject the voice of the world. Yung boses ng mundo na sinasabi niya, huwag ka nang umaten. Dito ka na lang sa bahay. Total, meron namang live eh. Meron namang online. Doon ka na lang, manood ka na lang. Di ba? Huwag ka nang umaten. Kita mo, umuulan. Mababasa ka. Baka magkasakit ka. Yun ang natatanim sa isip natin madalas. Yung boses ng mundo instead of the voice of God. Negate distractions. Amen po ba? Reject the distraction. Huwag natin pansinin sila. Di ba doon sa Garden of Eden, nung sumuway ang unang tao, si Adan at si Eva, sa Panginoon, nung narinig nilang dumarating ang ating Panginoon, anong ginawa po nila? Natakot sila, nagtago sila. Nagtago sila. Sabi ng ating Panginoon, Adam, where are you? Nasaan ka? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan si Adan? Hindi. Alam ng Diyos. Because ang Diyos natin, mga magulang, mga kapatid, knows everything. Hello, all-knowing. He is an omniscient God. Ang Diyos natin, alam ng Diyos kung saan siya nandoon, pero binibigyan sila ng pagkakataon na magsisi at magpapababa sa Diyos at aminin na sila po ay nagkasala.
Pero hindi. Ang Diyos pa naghanap sa kanila. At ang sabi ng Diyos, oh, nandyan kayo. Bakit kayo nandyan? Natatakot po kami, nagtago po kami. Bakit? Bakit kayo nagtago? Palagi pa rin binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ng tao para magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Pero hindi siya nagsisi. Why? Sapagkat nakatingin sila sa kanilang sarili. Nasabi ng dalawa, ano po kami, hubad kami. Kaya nagtago po. Sino nagsabi sa inyo hubad kayo? Ang nagsabi sa kanilang hubad sila ay ang demonyo at ang kanilang sariling kaisipan na pinasok nila sa hardin ng kanilang kaisipan. Who told you? Sino nagsabi sa inyo hubad kayo? Hinihingi ng Diyos ang pagpapakumbaba. Amen po ba? Amen. Sino ang pinakikinggan nating tinig ngayon? Ang tinig ng mundo o ang tinig ng Diyos na gumawa ng mundo? Sa totoo lang po mga magulang at mga kapatid, hindi naman siguro nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nasira yung TV namin. Kasi ilang buwan na sira po yung TV namin. At ilang buwan na rin pong sinasabi ko, papagawa ko yung TV namin. Kasi sa totoo lang po, maraming tao nagiging judge, nagiging attorney sa mga nangyayari sa mundo. Tama po ba? Amen. Kung ikaw ay may alam sa batas at ikaw ay nag-aral ng pagiging attorney at pagiging judge, pwede kang maghusga doon sa mga taong dumaranas na hindi maganda sa kanilang buhay at gumagawa ng masama sa kanilang buhay. Minsan maraming tao, mga magulang at mga kapatid, nagiging judge, nagiging hukom, nagiging attorney, nagiging parang ang daming alam sa batas, pero wala naman. Kaya nga po ang sinasabi ko mga magulang at mga kapatid, kapag ka nakakapanood kayo ng ganyan, huwag na huwag kayong maghuhusga sa kanila. Amen po. Wala kayong alam sa batas, huwag kayong nagugulat naman ako sa inyo. Pag wala kayong alam sa batas, huwag kayong magsasalita ng anumang bagay doon sa napapanood niyo. Sa social media, sa television. Ang ginagawin lang natin, ipanalangin natin sila. Amen po ba? Amen po ba? Huwag ka nang mag-comment ng isang bagay na kung saan ay wala ka namang alam sa batas. Amen po ba? Panalangin na lang po natin sila. Next, letter B. Salain po natin lahat. Salain natin lahat. Yung mga naririnig natin, mga nakikita natin, kung ito man po ay totoo. Dapat o kailangan lang po nating manahimik, kumimpil, at magtiwala sa Diyos. Awit 46, talatang 10. Nang sabi sa Psalms 46 verse 10, Be still and know that I am God. Remember, hawak pa rin ng Diyos ang buhay ng tao. Hawak pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Letter B. Secure our heart against negatives. Secure, bantayan natin, siguruhin natin ang ating puso na hindi po mapapasukan ng binhi ng negatibo. No, ibig sabihin, ano ba yung mga negatives? Anxieties, worry, fear, doubt, yung mga poor, ano yan? Ano yan? Self-pity. Yan. Ano ba yung self-pity? Naawa ka sa sarili mo.
Huwag kang maawa sa sarili mo. Minsan sinasabi ko doon sa mga taong naaawa raw sila dito sa ganito. Kawawa naman yung kawawa naman yung pastor natin, kawawa naman ito. Huwag tayo maawa sa kanila, maawa tayo doon sa mga walang tao, mga taong walang relasyon sa Diyos. Bakit? Yung mga pastor natin, yung mga taong nakakilala sa Panginoon, hindi natin dapat kaawaan. Kasi mga magulang, mga kapatid, ang Diyos natin ay merong mahalaga at magandang bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Secure our hearts. Punuin natin ang salita ng Diyos ang puso natin. Ano sabi sa Philippians chapter 4 verse 7? Philippians chapter 4 verse 7. Verse 6 din. Basahin na natin hanggang verse 6 and verse 7. Ano po ang sabi diyan? Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, tingin mong sa ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Okay? Awit 5. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Letter D. Letter M is meditate His Word. Letter I is invite His presence. Letter N is negate the noise. Letter D is dwell on the good. Dwell on the good. Manatili sa mabuti. Dahil ano ang Diyos? Kapag hindi makabubuti, stop. Pag hindi po makakaganda, mga magulang at mga kapatid, yung ating naiisip, stop. Huwag na natin isipin. Pag hindi makakabuti sa ating katawan, stop. Huwag na natin isipin. Huwag na natin papasukin sa ating isip. Harangan na natin po siya. Letter A, intentionally shift your focus on God's goodness. Amen? Nahum 1:7 lang yan. Hindi yan 13:8. 1:7. 1:7 lang po yan. Hebrews 13:8 yung kanyang nakita. Ayan o. Verse 1, ay chapter 1, verse 7. Chapter 1, verse 7. Intentionally shift in God's goodness. Kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Mabuti ang Diyos. Amen. God is good. And all the time, God is good. Letter B, in part, God's unchanging character. Ilagay natin ang katangian ng ating Panginoon, Yesu Cristo. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Ano man yung kaisipan ng ating Panginoon sa Kristo, ilagay natin sa ating kaisipan. Ang conclusion ko po, doon po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Basahin. Buksan mo muna yung 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Chapter 2, verse 16. 1 Corinthians. Basahin ko natin lahat. Ready? 1, 2, 3. For who has known the mind of the Lord, that He may instruct him? But we have the
mind of Christ. Sino daw magtuturo sa Diyos? Sino daw magtuturo sa Panginoon ang dapat niyang gawin? Sino daw ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos? Hindi natin maaarok ang kaisipan ng Diyos, mga magulang, mga kapatid. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, meron po tayong kaisipan ni Kristo na dapat po natin gawin dito sa lupa. Amen po ba? Yung isang thought na nandiyan po, meron pong thought. Kinumpare po ang kaisipan sa tiyan. Basahin po natin lahat. Ready? 1, 2, 3. The mind is like the stomach. It is not how much you put into it that counts, but how much it digests. Ang kaisipan daw natin, o kaisipan natin, ay para daw ating mga sikmura o tiyan. Hindi daw po ito nakukuha kung gaano karami yung inilagay mo doon sa tiyan mo. Kundi gaano karami ang binibilang po dito ay kung gaano karami yung natunaw sa tiyan mo. Ganun din po sa buhay natin, sa ating kaisipan. Ano yung nai-apply natin sa buhay natin? Yung po ang binibilang ng Diyos. Ano yung ina-apply natin sa buhay natin na kaisipan ng ating Panginoon Jesucristo? Yun po ang mahalaga. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Have the mind of Christ. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, you have the mind of Christ. Amen? Kung ikaw ay nasa kaisipan ng aming Panginoong Jesucristo, alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam mo ang gusto ng Diyos. Alam mo ang gusto na ipagawa ng Diyos sa atin pag meron kang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo kung ano ang utos ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, you have the mind of Christ. Therefore, if you have the mind of Christ, you know what is His will. Amen po ba? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, ngayon po umaga ito. Salamat po, Panginoon, dahil ang kaisipan ng iyong anak na si Jesucristo ay nasa amin na nananampalataya sa Kanya. Salamat po ng maraming. Hayaan po, Diyos, na itong kaisipan ng aming Panginoon Jesucristo na nasa amin ay patuloy na mai-apply po namin ito. Hindi po mahalaga kung gaano karami, Panginoon, ang itinanim namin sa aming kaisipan na katuruan, karunungan, information, hindi po gaano karami. Yung natutunan po namin sa eskwela, natutunan namin kapag nagbabasa kami ng iyong salita, natutunan namin kapag kami nakakapakinig ng iyong banal na salita, natutunan namin, Panginoon, kapag nanonood kami, O Diyos, ng mga sermon, nanonood kami, Panginoon, ng mga nagbabasa kami ng mga salita mo sa TV, naririnig namin sa radyo. Hindi po mahalaga kung gaano karami. Mahalaga po kung gaano namin iniya-apply, O Diyos, ang mga salita mo na aming narinig, nabasa, napag-aralan, napagbulay-bulayan. Mga salita mo, Panginoong Diyos, na manaipangaral na tunay, O Diyos, na kung ito ay ginagawa po namin. Yun po yung pinakamahalaga. Salamat po ng maraming ngayon po umagang ito. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit ko, ang panalangin po natin ngayon po umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, yung lahat ng
narinig po namin, nabasa, mga bagay, Panginoon, na impormasyon patungkol sa iyo. At ang iyong katangian, ang iyong ugali, ang iyong kaisipan, ay patuloy, O Diyos, na mabuhay namin ito, ma-i-apply namin ito sa aming buhay. Kung panalangin ang ating puso, Panginoon, ilagay mo po, O Diyos, sa aming kaisipan, sa aming puso, ang iyong salita. Kung panalangin po natin ngayong umaga ito, Panginoon, patawarin mo po ako kung hindi ko po na-i-apply ang salita mo sa aking buhay. Kung ito po ang ating panalangin habang tayong lahat ay nakayuko at nakabigil, taas lang po natin ang ating kamay sa Panginoon. Yes, salamat sa mga kamay na yan. Yes, God bless you, brothers. Yes, God bless you, tatay, sa kamay na yan. Yes, God bless you. Hallelujah. Lahat po tayo, maaaring in some other way, ay guilty na hindi natin na i-apply sa buhay natin ang salita ng Diyos na ating narinig, nababasa. Kaya po ngayong oras na ito, tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Taas lang natin ang ating kamay sa Diyos. Sabihin po natin ngayong umaga po ito, Panginoong Diyos, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba at inaamin ko, Panginoon, ako po ay guilty na hindi ko po nagagawa ang mga salita mo na aking nabasa, napagbulay-bulayan, narinig. Patawarin mo po ako, Panginoon. Tugasan mo po ako ng iyong banal mong dugo. Nakataas ang aking kamay, natanda ng aking pagsuko sa iyo. Ikaw na po, Panginoon, ang manguna sa amin. Ang mga salita mo, Diyos, ang maging gabay namin. Gabay ko, Panginoon, sa pamumuhay ko dito sa lupa. Panginoon, ilagay mo po sa aking puso ang awit 119, talatang 11. Ilagay mo po sa aming isip ang Pilipos, kabanatang 4, talatang 8. At ito po, Diyos, ay maging buhay sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat po sa gabay mo ng iyong banal na salita sa aming buhay. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Pwede na po tayo makaupo. At ngayon po oras na ito ay panahon naman po para po tayo magsalo sa hapag ng ating Panginoon, ang communion. Patuloy ko pong ipinapaunawa sa bawat sa ating mga magulang, mga kapatid, na ang communion ay hindi po ito isang bagay na kung saan ay mag-ililinis ng ating mga kasalanan. Kainin man po natin lahat ng osya doon po sa bilihan. Inumin man po natin lahat ng grapes sa tindahan, hindi po mawala yung ating mga kasalanan. Ang communion po ay ito po ay isang tipan o covenant. Covenant natin sa ating Panginoon. Ngayon po oras na ito, sa pagkuha po natin ng simbolo, ang covenant po natin, ang tipan natin sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ko ang mga salita mo ay maging buhay sa aking buhay. Ma-i-apply ko ito sa aking buhay. Makita ito sa aking buhay. At hayaan mo, Diyos, hindi ka mamulaan sa pamamagitan ng aking buhay, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Matupad ko ang iyong mga utos at patuloy na ilagay mo po ito sa aking buhay. Kaya po, kung
yan po ang panalangin natin, pwede na po tayong kumuha ng simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Bumalik po tayo sa ating kinauupuan na nananalangin, nagpupuri sa ating Panginoon at dumadakila sa kanyang pangalan. Hallelujah. Worship you, Lord. Bless your name, O God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Mananalangin po tayo ngayong oras na ito. Taas po natin ang simbolo ng banal na katawan ng ating Panginoon. At tayo po ay manalangin. Narito po, O Diyos, ang simbolo ng iyong banal na katawan na naghirap, nagtamo ng maraming sugat at latay upang kami magkaroon ng kagalingan. Hindi lamang po kagalingan sa aming pisikal na katawan, kundi kagalingan maging sa aming spiritual na buhay. Salamat po ng marami dahil sa iyong pagsasakripisyo at pag-aalay ng iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo ay nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Basbasan mo po, Diyos, ang tinapay sa aming pagkain sa tinapay na ito, Diyos. Hayaan mo na hindi ito manatiling simbolo, kundi ito, Diyos, ay maging totoo sa aming buhay, maging realidad sa aming buhay, kung paano ang iyong katawan na inialay mo, O Diyos, para sa pagsasakripisyo. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na ang buhay namin, O Diyos, ang aming katawang lupang ito, ay ialay namin sa iyo bilang haing buhay, banal at kaaya-aya sa iyong harapan na aming karampatang pagsampa sa iyo, Diyos. Pagpalain po, Diyos, ang tinapay na ito sa pangalan ni Jesus. Sabihin po natin, salamat sa Panginoon sa iyong katawang lupa na inialay para sa akin upang ako ay mabuhay. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Narito po, Diyos, ang simbolo ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sinabi mo sa iyong salita, kung walang magtitigis ng dugo ay walang kaligtasan. Kaya po nagpapasalamat kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal mong dugo, nagkaroon kami ng kapatawaran at kaligtasan, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos, na minsan isang araw ikaw ay babalik at kukunin mo ang iyong mga iniligtas
Kukunin mo, Panginoon, ang iyong mga hinugasan ng iyong banal mong dugo. Kukunin mo ang lahat ng nanampalataya sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hayaan mo, Diyos, sa pag-inom namin ng simbolo na ito, ay patuloy, O Diyos, kung paano mo po kami pinatawad, ay gayon din kami magpatawad sa mga nagkasala sa amin. Tulungan mo po kami, O Diyos, ng lumakad ng may kabanalan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po ng maraming, O Diyos. Basbasan mo po ito na simbolo ng iyong banal mong dugo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sabihin po natin, Panginoong Diyos, hinihintay kita sa iyong pagbabalik upang ako ay iligtas mo at dalhin sa iyong piling magpakailan pa man. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Bless your name. So po, awitin po natin yung awit na ito. Sa iyo ang mga papuri. Sa iyo ang kalakilan. Ang korona ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na kaluwalhatian, karangalan, karunungan at kaalaman, kadakilaan, pinakamataas na kaharian at paghahari, pinakamataas na himala, pagpapala, biyaya, pinakamataas na kabanalan, katwiran, kabutihan, paggalang, kapangyarihan, pinakamataas na pasasalamat at kagandahan loob. Sa pangalan po aming Ama, aming Diyos, ng iyong bugtong na anak na si Jesus, at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. And amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ngayon po naman ay panahon para po tayo ay magkaloob at magbayad ng ating mga ikapo. Amen. Maraming salamat po. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Salamat po sa Panginoon na blessed na blessed po tayo sa salita ng ating Panginoon at tandaan po natin ang magkaroon ng mind of Christ. Atong narinig na ang letter M is meditate His Word. Meditate His Word, invite His presence, negate His noise, dwell, negate the noise, dwell on the Lord. Amen. So sa umaga nito, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Hesus. So tayo po ay panahon na sa pagbibigay. Paunahan po tayo sa pananalangin ni Nanay Ali Brother Jonathan. Morning po, tayo po yung manalangin. Pasalamat po kay Lord sa mga nagtanggap po natin yung mga paglalaan. Lord, magandang umaga po. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo.
Lord, salamat Lord sa mensahe mo sa umaga ito na aming narinig. Ayaw po ay manahan po namin at magamit po namin sa aming buhay. Lord, salamat Lord sa mga blessing na patuloy mo pinagkakalog mo sa amin at sa aming kalagasan ng aming katawan, kagalingan, karunungan. Salamat Lord. Dalangin ko po Lord na patuloy niyo kami ingatan at gabayan sa aming gagawin Lord. At sa pagbibigay ng aming tithes and offering, i-bless niyo po ito upang ito ay makatulong ito sa ikakalawak ng iyong gawain. Pagpalain niyo rin po ang bawat na kaloob at balik niyo po ng siksik at big sa pagpapala sa kanilang buhay. Maraming salamat po Lord. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yon. Give to the Lord. Amen po ba? Pag nagbibigay tayo, we give it to the Lord. Amen po ba? Maaaring magagamit lang po natin dito sa lupa, pero ito ay binibigay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Ito po yung ating po Shabbat reading. Mathok, tribes, Masay, journey. Aran tayo po, mga magulang at kapatid, tayo po ay isang tribo ng love of Christ dito po sa lupa, pero tribo po tayo na galing sa ating Panginoon. Tayo po ay naglalakbay, amen? Tayo po ay hindi taga rito, hindi tayo taga lupa, tayo po ay naglalakbay lamang dito sa lupa. Yan po yung ating mga next week po, magkita-kita po muli tayo. July 12, napakabilis na ng panahon. July na. July 12, sa dating po na linggo. Tama ba? July 12. July 12. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Sabihin po natin yan sa ating katabi, lalo tayong pagpalain ng Diyos. Sa ating financial, material, physical, emotional, higit sa lahat sa ating spiritual. Sabihin ko natin yan sa ating katabi, have the mind of Christ. Meditate His Word. Invite His presence. Negate the noise and dwell on the good. Amen po ba? Kaya po mga magulang, mga kapatid, hayaan po natin ito po mga salita ng Diyos ay maging buhay sa ating mga buhay. Amen po ba? Sabihin po natin yan sa ating katabi, mahal na mahal kita sa pagkalan ni Jesus. Sige po, ipadama natin yung ating pag-ibig yan sa ating mga katabi. Yakapin po natin yan, talikan natin yan. Masahit sa likod, imasin niyo ang likod. Pisilin na ang bilbil. Puro bilbil, panalangin niyo. Lumipat sa inyong bilbil. Kung walang bilbil, panalangin niyo ba ka bilbil. Yan, ililipat na ni Chris, ang bilbil ni Chris, kay nanay. Kaya oras na ito, tinatanggal naman yan. Pangit naman siguro, no? Bilbil mo yan, lahat ka na kahit nanay. Tinatanggap na. Okay, sige. Amen. Okay, bukas po, meron po tayong awit 5. Alas 6 ng umaga, alas 7.
Gusto po namin ayusin na lahat tayo kung gusto natin pumasok kasi parang siyam lang yata yung pwedeng pumasok doon sa messenger. Hindi pa namin alam kung paano po gagawin. Dapat daw po sa Zoom. Pagka sa Zoom, marami daw po. Pero anyway, gagawa po natin ang paraan para po lahat ng gusto po pumasok doon sa awit 5 ay makasama po namin kayo sa pananalangin sa loob po ng isang oras lamang po. Amen? Amen po ba? Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Numbers chapter 6 verses 24 to 26. In Hebrew words, Yevarikeka Adonai Vishmerika Yair Adonai Panaveleka Vekoneka Yisa Adonai Panaveleka Biazemlika Shalom. At sumaatin na lahat ang pag-ibig, pagpapala, pag-iingat ng ating Panginoon. Patuloy na magliwanag ang kanyang mukha at biyayaan tayo na iniyan ng lubos-lubosan. Patuloy na ito ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan tayo ng kapayapaan. Ngayon at magpakailanman hanggang sa muli niyang pagbabalik upang ang lahat ng may kaisipan ni Kristo ay dalhin doon sa piling ng Diyos magpakailan pa man at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na malakas niya. Amen! God bless you all. See you next Sunday.